Super Typhoon Sinlaku nasa Category 5 na. Halos kapantay na ng bagyong Yolanda ang taglay na lakas nito. Tinagurian ng halimaw sa Pasipiko, ang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan sa buwan ng Abril. Bakit nga ba hindi papasok ito sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Sinlaku? Ano ang dahilan? Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Para sa real-time updates ng ating panahon, i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel. Salamat sa inyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Martes, narito na ating update sa panahon. Sa ating pangunahing balita, ang Super Typhoon Sinlaku ay patuloy na lumalakas at ngayon ay tinuturing na pinakamalakas na bagyo na naitala sa buwan ng Abril. Sa kasalukuyan, ang lokasyon nito ay nasa layong 2,430 kilometers east of Visayas. May taglay na maximum sustained winds na umaabot na sa 215 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot sa 265 kilometers per hour na kumikilos sa bilis na 15 kilometers per hour pa northwestward. Sa ating mga kababayan, kung magtatanong po tayo ano nga ba ang Category 5 equivalent, ganito po kalakas ang bagyong ito, katumbas ng Category 5 Super Typhoon, isa sa pinakamalakas na Northern Hemisphere para sa buwan ng Abril. Posibleng kabilang sa mga sub-900 HPA storms na napakabihira. Ibig sabihin po mga kababayan, napakataas ng destructive potential nito. Kayang magdulot ito ng malawakang pinsala kung tatama ito sa lupa. Ayon sa ilang weather models, ang direksyon ng bagyo ay patungo sa Mariana Island na magdudulot ng matinding epekto sa ilang lugar tulad ng Saipan, Tenian at Rota, na kung saan mararanasan ang direct heat zone. Inaasahan ang mapaminsalang hangin na mahigit 150 miles per hour o kaya naman may pag-ulan na aabot sa 300 to 500 millimeters na buhos ng ulan, dulot ng storm surge at pagbaha. Sa lugar naman ng Guam, bagamat bahagyang nasa timog ng core, malalakas na hangin, malalakas na rain bands at mapanganib ng karagatan patuloy na mararanasan sa kasalukuyan. Simula pa kahapon, araw ng Lunes, ramdam na ang lakas ng Super Typhoon. At ngayong araw hanggang Miyerkules, ang pinaka-peak impact na mararanasan ang lakas ng Super Typhoon Sinlaku. Para sa ating mga kababayan na narito sa ating bansa, ano ang epekto ng bagyong Sinlaku? Magandang balita para sa atin mga kababayan, wala itong direktang banta ang Sinlaku sa bansang Pilipinas. Ayon sa forecast, mananatili ito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR at hindi inaasahang maglalandfall ito sa ating bansa. Lalayo pa hilaga pagkatapos dumaan sa Mariana Islands. Gayunpaman, may dapat pa rin tayong bantayan. Ito ang tinatawag nating long period swell, rip current at malalakas na alon. Posibleng maapektuhan ang silangang baybayin, mga surfing areas tulad ng Siargao. Habang ang Super Typhoon Sinlaku ay nananatiling malayo sa ating bansa, tingnan naman natin ang kasalukuyang lagay ng panahon dito sa ating bansa. Pero bago yan, sagutin muna natin ang ilang mga katanungan sa ating mga kababayan. Kung titingnan natin ang bagyo ayon sa satellite image nito, ang tanong ng marami ay ano ang dahilan ng pagliko o pag-recurve ng bagyong Sinlaku sa ating bansa? Bakit hindi ito papasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR? Ano ang mga posibleng dahilan? Para sa kalaman ng ating mga kababayan, narito ang ilang kasagutan. Sa kabila ng pagiging isang Category 5 Super Typhoon, hindi nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Sinlaku. Ang pangunahing dahilan ay malakas na ridge ng High Pressure Area o HPA na nakaposisyon sa bandang Japan at Taiwan. Ngayon ang tanong, paano hinaharang ng HPA o High Pressure Area ang bagyo? Ganito po ang mangyayari. Ang HPA o High Pressure Area ay kumikilos bilang isang invincible wall. Pinipigilan nito ang paglapit ng bagyo sa ating bansa dito sa bansang Pilipinas at itinutulak ang direksyon nito, ang direksyon ng bagyong Sinlaku pahilaga. Sa halip na lumapit sa silangang bansa, ang nangyari ay nag-recurve ito palayo patungo sa Pacific at sa Japan area. Ngunit sabi nga sa kasabihan, posible pang magbago o maaring mabago ang sitwasyon dahil ang forecast ay maaring magbago ayon sa ilang mga models. Ayon sa mga naunang forecast, posibleng lumapit ang bagyo sa silangan ng bansa at may senaryo pa na papasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ngunit dahil sa HPA o High Pressure Area, nagbago ang track. Hindi na ito papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at tuluyan na itong lalayo ang bagyo dito sa ating bansa. Isa itong magandang halimbawa kung paano ang atmospheric patterns ay kayang magbago ng direksyon ng bagyo. Kaya ang tanong ng marami, may epekto ba
ang bagyo sa ating bansa sa ngayon. Dahil nailayo ang bagyo, walang direktang epekto, walang malawakang ulan at walang malalakas na hangin mula sa bagyo. Kaya magandang balita ito sa ating mga kababayan dito sa ating bansa. Habang ang Super Typhoon Sinlaco ay nananatiling malayo sa ating bansa, sa ngayon, ang buong bansa ay naapektuhan ng Ridge of High Pressure Area o HPA. Para sa pangkalahatang kondisyon, mainit at malinsangan ang panahon. May isolated rain shower o thunderstorm dito sa Metro Manila at sa buong bansa dulot ng localized thunderstorm. Ang posibleng epekto nito ay biglaang malakas na pag-ulan dulot ang thunderstorm, plus flood at landslides sa ilang bulubunduking lugar. At para sa ating temperatura, minimum temperature na itala 25 degrees Celsius at ang maximum temperature naman na itala ang 32.9 degrees Celsius. Ibig sabihin mga kababayan, mainit at maalinsangan, mataas ang heat index at posibleng makaranas ng init stress sa bandang hapon. Sa buong bansa, mahinang hanggang katamtamang hangin, banayad hanggang katamtamang alon sa lugar ng Northern Luzon, southeast to south winds. At sa lugar ng Visayas at Luzon, northeast to north winds naman. At sa Mindanao, north to northwest winds. Walang gale warning sa ngayon. At para sa ating astronomical data, ang araw ay sisikat mamayang alas 5:44 ng umaga at lulubog naman bandang alas 6:10 ng hapon. Sa kabila ng tila tahimik na panahon sa bansa, mahalaga pa rin ang ating paghahanda at pag-iingat. Uminom ng maraming tubig, iwasan ang matagal na exposure sa init, magdala ng payong sa biglaang pag-ulan at iwasan ang paglangoy sa malalakas na alon. At para sa kabuuan ng ating balita, malakas ang ridge ng HPA o High Pressure Area kaya mainit ang panahon. Malayo ang bagyong Sinlaco kaya walang direktang epekto ito sa ating bansa. Stable ang kondisyon ng buong bansa, ngunit ang alon sa silangan ay dapat bantayan. Ang init ay patuloy na mararamdaman sa buong bansa. At dumako tayo sa ating Bible verse of the day mula sa mga awit 121 verse 7 to 8. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat sa mga panganib. Ika'y ililigtas, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat saan man naroon. Ika'y iingatan. Di ka maano kahit na kailan. Mga kababayan, sa gitna ng mga balita tungkol sa malalakas na bagyo sa ibang lugar, ipinapaalala sa atin na ang Diyos ang ating tagapag-alaga. Siya ang nagbabantay sa atin araw at gabi. Kaya manatili tayong nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Sa ating mga kababayan, patuloy po natin ipanalangin ang mga lugar na direktang tatamaan ng Super Typhoon Sinlaco. Makikita sa ilang mga larawan ang dalawang residente sa Garapan na gumagamit ng wire para maisalba ang kanilang mga bubong habang ang isang street dweller naman ang mananatili sa isang masikip na espasyo habang humahagupit ang paparating na super bagyo. Ito ay kung wala na siyang ibang mapupuntahang ligtas at na masisilungang lugar. Sama-sama po tayong manalangin para sa kaligtasan ng lahat. Ito ang PNN, Panahon News Network. Laging maging handa sa anumang pagbabago ng panahon. Para sa susunod na ulat, please like, share, and subscribe na kayo para lagi kayong updated dito sa Lagay ng Panahon. At yan po ang ating balitang panahon. Hanggang sa muling ulat panahon.